Nagsisimula ang chapter na ito sa restaurant ni Kang Hayan, isang matandang lalaki na mukhang kaina-hinala ang naging customer niya. Malamig at walang emosyon si Kang Hayan nang salubungin ng matanda sa kanyang restaurant at tinanong kung ano ang gusto nito. Habang sinasalubong niya ang matanda, iniisip niyang hindi pa niya na-install ang isang mahalagang gamit sa kanyang tindahan. Gayunpaman, sinabi ng matanda na magsisimula sila sa malamig na tubig, sa katunayan, ang pinakamalamig na mayroon siya. Dahil pinagpapawisan siya ng husto dahil sa bigat ng mga leather na suot niya sa mainit at maaraw na araw. Nang muli siyang tumingin sa matanda, naisip niyang muli ang mahalagang gamit, na isang security alarm pala. Iniisip niya kung magkano kaya iyon, dahil mukhang magandang investment ito sa ngayon. Ang matanda ay tila hindi napansin ang kanyang mga hinala at pag-aalinlangan at patuloy siyang nagsasabi na narinig lamang niya ang tungkol dito. Pero hindi niya inaasahan na mayroong restaurant talaga dito. Gusto niyang umorder agad, at sa paraan ng kanyang pagsasalita. Iniisip ni Kang Hayan na hindi siya taga-baryo. Sinabi ng lalaki na gusto niya ng vanggol, at gusto niyang gawing fettuccine. Ang mga salitang iyon ay ikinagulat ni Kang Hayan at bigla siyang nagbago ng ugali tungkol sa kaina-hinalang customer. Humingi siya ng paumanhin at sinabing wala silang fettuccine sa ngayon. Sinabi ng matanda na ayos lang dahil nagtanong lang siya, sakali. Ngunit sinabi ni Kang Hayan na sa halip na fettuccine, mayroon silang linguine, at napanganga ang matanda. Tinanong siya ni Kang Hayan kung masisiyahan siya sa linguine, at sumang-ayon ang matanda na gamitin ito. Maaaring nagtataka ka kung ano ang mga pangalan na ito na tunog sosyal. Sa totoo lang, iba-ibang uri ang mga ito ng pasta. Hindi akalain ni Kang Hayan na may darating sa lugar na ito at mag-o-order ng fettuccine, lalo na. Ang fettuccine ay makapal at patag na pasta at ang linguine ay bahagyang mas manipis dito ngunit mas makapal kaysa sa normal na pasta. Dahil gusto ng matanda ang pasta, inalok ni Kang Hayan ang linguine bilang pinakamagandang meron siya matapos ang fettuccine. Iniisip niya na karamihan sa mga tao dito ay hindi man lang alam ang mga pangalan ng iba't ibang anyo ng pasta. Ngunit ang customer ngayon ay may napaka-espesipikong order. Habang nagluluto siya, iniisip ni Kang Hayan na baka talagang mahilig sa western food ang matanda. Niro-roast niya ang ilang tahong kasama ng bawang at mantika, at saka nagbuhos ng kaunting alak sa kanila. Matagal na mula nang huling may nagtanong kay Kang Hayan na gumawa ng isang sosyal na pagkain. At balak niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ng lubusan ang kanyang kakayahan. Makalipas ang ilang sandali, natapos na niya ang vanggol pasta at inihain ito sa customer. Namangha ang customer sa itsura ng pagkain, at dahan-dahan niyang sinimulan ang unang subo. Naramdaman niyang malasa ang tahong, ngunit hindi ito lasang malansa. May tamang dami rin ng pampalasa na nagpalabas ng lasa nito. Sigurado siyang hindi ito kakayahan ng isang karaniwang may-ari ng restaurant. Tiningnan niya si Kang Hayan at inisip na hindi niya inaasahan ang ganito kataas na antas ng pasta mula sa isang baryong lugar. Nakita niya ang galing ni Kang Hayan at naisip niyang may espesyal na bagay na maaari siyang gawin. Tumayo ang matanda at tinanong si Kang Hayan kung maaari siyang makausap sandali at siya'y tumalikod. Bukas ang TV, at malakas na pinag-uusapan ang isang sikat na pintor. Na si Jung Jae-hoon, na muling nag-iwan ng marka sa mundo ng sining sa kanyang pinakabagong obra. Ang sikat na pintor ay nagbibigay ng talumpati tungkol sa huling art festival na dinaluhan niya. At ang mga oportunidad na nakuha niya pagkatapos nito. Habang naririnig ito ng customer, mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha, at nalito si Kang Hayan. Kinakabahang tinanong niya kung may problema sa pagkain, at sinabi ng lalaki na huwag itong intindihin. Kalaunan, natapos ng matanda ang pagkain at sinabing napakasarap nito. Sinabi niyang hindi niya akalaing makakakain siya ng tamang pagkaing Italyano sa isang liblib na lugar. Sumagot si Kang Hayan na ganoon din ang nararamdaman niya dahil ang matanda ang unang tao na humiling ng isang partikular na uri ng pasta. Tinanong niya kung mahilig ba siya sa pagkaing Italyano, at sumagot ang matanda na madalas niya itong kainin noong nag-aaral siya sa ibang bansa. Ngayon, nauunawaan ni Kang Hayan ang mga dahilan at pinasalamatan niya ang customer dahil sa kanya ay naipakita niya muli ang kanyang galing matapos ang mahabang panahon. Sinabi niya sa matanda na kaya niyang magluto ng kahit anong pagkaing Italyano at hiniling niya sa matanda na bumalik muli sa kanyang restaurant.
Pagkarinig nito, tinanong siya ng customer kung kaya niyang magluto ng minestrone. Alam ni Kang Hayen na ito ay isang tradisyonal na sopas ng Italyano na may pasta at gulay. Ito ay isang madaling lutuin na putahe at kadalasang kinakain ng pinagsasaluhan ng buong pamilya. Siguradong sigurado si Kang Hayen na ang kanyang customer ay talagang may alam sa pagkaing Italyano, kaya tinanong niya kung gusto niya ito ngayon. Handa siyang ipakita ang kanyang galing at sinabing kaya niyang ihanda ito sa loob ng 30 minuto kung gusto niyang dalhin ito agad. Sinabi ng matanda na babalik siya bukas at sinabi kay Kang Hayen na dapat niyang lutuin ito sa susunod. Medyo nadismaya si Kang Hayen na kailangan niyang maghintay, ngunit sinabi niyang maghahanda siya ng maaga. Nagpasalamat ang customer at idinagdag na hindi siya ang tipo ng tao na gumagawa ng ganitong mga hiling, ngunit dahil nakita niya ang husay ni Kang Hayen, hindi niya napigilan. Hinubad niya ang kanyang salamin at ipinakilala ang sarili bilang Yang Jehon, na may espesyal na diin sa kanyang pangalan. Nalito si Kang Hayen dahil ipinakilala niya ang sarili bilang kapalit. Nagulat si Jehon na hindi siya nakilala ni Kang Hayen kahit na ipinakita siya sa TV kanina lamang. Tinanong niya si Kang Hayen kung hindi ba siya nanunood ng TV, at sumagot si Kang Hayen na hindi gaano. Medyo nagulat ang matandang pintor at nagdesisyon siyang umalis muna at babalik kinabukasan. Nalito pa rin si Kang Hayen kung bakit bigla na lamang ipinakilala ng customer ang sarili nito nang mapansin niya ang TV. Nakikita niyang pinag-uusapan ng sikat na pintor na si Yang Jehon at mayroon ding dokumentaryo tungkol sa kanyang buhay na ginagawa. Nagulat si Kang Hayen sa natuklasan at napasigaw siya sa sobrang pagkagulat, na ikinagulat ni White Rice. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Kang Hayen kay Jehon dahil hindi niya ito nakilala kahapon at nauutol na sinabi niyang tagahanga siya ng mga gawa nito. Mas pipiliin ni Jehon na paniwalaan ang mga salita ng isang politiko kaysa dito. At tinanong niya si Kang Hayen kung maniniwala siya sa pareho kung siya ang nasa kalagayan nito. Inamin ni Kang Hayen na hindi siya maniniwala. Pagkatapos, sinabi ng matanda na huwag mag-alala tungkol doon. Sinabi niyang dumating siya sa baryo dahil hindi niya gusto ang pakikitungo sa kanya bilang isang espesyal na tao. Sinabi niyang masyado na siyang naging arrogant. Sinubukan ni Kang Hayen na sabihin na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ngunit tumingin si Jehon sa labas ng bintana at napalalim sa pag-iisip tungkol sa kanyang nakaraan. Sabi niya na marahil gusto niyang maalala ang mga lumang panahon noong siya ay masigasig pa at mapagkumbaba tungkol sa pagluluto ni Kang Hayen. Di nagtagal, naghanda si Kang Hayen ng minestrone soup na in-order ni Jehon. Muli, natagpuan ni Jehon na masarap ang sabaw, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila kalmado. Nagreklamo si Kang Hayen na kumakain siya na parang hindi mahalaga ang lasa. Hindi na ikinagulat ni Jehon na nakatingin si Kang Hayen sa kanya mula sa kabilang bahagi ng mesa. Siniguro ni Jehon kay Kang Hayen na talagang masarap ang sabaw at hindi pa siya nakakain ng ganito kasarap sa Korea. Sabi pa niya na sobrang sarap nito na pwede itong ibenta sa mga tunay na restoran sa Italia. Gayunpaman, iba ito sa lasa na hinahanap ni Jehon. Sinabi niya na madalas siyang kumain ng minestrone noong siya ay nag-aaral sa ibang bansa. Tinanong siya ni Kang Hayen na magbigay pa ng detalye, at sinabi ni Jehon na halos ilang dekada na ang nakalipas mula noon. Pumunta siya sa Italia dala lamang ang pangarap na maging isang mahusay na pintor, at wala siyang pera. Nagtrabaho siya sa iba't ibang trabaho upang makaraos, ngunit kahit ganon, nahirapan pa rin siyang bumili ng kahit isang bote ng pintura. Noon, ang kaya lamang niyang kainin ay kaunting pasta at isang kurot ng asin. Sabi ni Jehon na nahirapan siya noon, pero masyado siyang ma-pride para magpakumbaba at humingi ng mga natirang gulay sa palengke. Ngunit, tuwing nakakabenta siya ng kanyang pinta, kumakain siya sa isang restaurant. Hindi ito fine dining, pero sapat na para maramdaman niyang may nagawa siyang makabuluhan. Sa mga araw na iyon, ang isang mangkok ng minestrone na puno ng gulay ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Sabi ni Jehon na sa pagtatapos ng kanyang mga araw ng pakikibaka, nagkaroon siya ng magandang oportunidad at iniwan ang Italia. Simula noon, iniiwasan na niya ang pagkaing Italiano. Ngunit, matapos ang ilang panahon, napagtanto niya ang isang bagay. Napagtanto niya na ang mga masakit na alaala ng nakaraan ay bahagi pa rin ng kanyang sarili. Para muling sariwain ang mga ito, nais niyang malasahan muli ang simpleng minestrone na iyon.
Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano mas maganda at matamis ang mga bagay sa alaala, at tumayo na siya. Sinabi niya na hindi naman masyadong naiiba ang lasa ng sabaw sa Italia. Tinanong siya ni Kang Hayan kung hindi ba niya sa tingin na pwede pa niyang matagpuan ang parehong lasa kung hahanapin niya ito. Sabi ni Jehon na hindi na niya sa tingin na mahahanap pa ito, at pagkatapos ay nagpasalamat siya para sa pagkain at sa pakikinig sa kanyang kwento. Ngunit sinabi ni Kang Hayan na hindi niya iniisip na hindi pwedeng matagpuan ang parehong lasa kung hahanapin ito. Hindi pa handa si Kang Hayan na sumuko. Malaki ang naging epekto sa kanya ng kwento ni Jehon tungkol sa pakikibaka sa isang banyagang bansa ng mag-isa. At nagtaka siya kung ano kaya ang maihahambing niya sa minestrone soup sa kanyang sariling paglalakbay. Biglang tinanong niya si Jehon kung pwede bang Italia pa nito ang lasa ng sabaw. Sinabi ni Jehon na hindi kasing sarap ng ginawa ni Kang Hayan ang sabaw na iyon, at mas malapot ang sabaw. Gumamit sila ng murang mga gulay, kaya't natural na medyo pangkaraniwan ang lasa, pero nakakapresko pa rin. Medyo may pagkamalaga din ang lasa nito. Pagkatapos, tinanong ni Jehon si Kang Hayan kung alam ba niya ang lugar na tinatawag na Amalfi, isang baybaying bayan sa Italia. Sabi niya na marahil dahil isa itong bayan ng mga mangingisda, pati mga gulay doon ay may lasa ng isda. Ngayon ay malalim nang nag-iisip si Kang Hayan, at tinanong si Jehon kung pwede ba siyang bumalik bukas para matikman muli ang kanyang minestrone soup. Kalaunan, nagsimulang maghanda si Kang Hayan upang gumawa ng minestrone na magiging eksakto sa hinahanap ni Jehon. At gaya ng dati, si White Rice ay naroon upang tumulong sa kanya. Habang nag-iisip ng malakas si Kang Hayan, naalala niya na sinabi ni Jehon na ang sabaw ay malapot, may lasang malansa, at walang karne. Isang bagay na pinag-aalalahanan niya dahil malansa ang lasa kahit na puro gulay lang ito. Nagsaliksik siya online tungkol sa mga posibleng dahilan. Biglang nagkaroon siya ng ideya. Naisip ni Kang Hayan kung maaaring ang isang Italian fish stew na tinatawag na caccioco ang ginamit na base ng sabaw. Napaisip din siya kung ang nakakapreskong lasa ng minestrone na kinain ni Jehon ay galing sa kombinasyon ng seafood stew at mga kamatis. Ngunit sapat na ang kaalaman ni Jehon, kaya't naniniwala si Kang Hayan na malalaman sana nito kung caccioco ang base ng sabaw. Naisip ni Kang Hayan kung maaaring naiibang lasa ang naaalala ng pintor dahil sa maling alaala. Sinimulan na niyang hanapin ang bayan ng Amalfi na binanggit ni Jehon, at nagulat siya sa kanyang nakita. Tinitignan ni Kang Hayan ang mga larawan ng Amalfi at iniisip na isa itong magandang baybaying bayan. Nakita niya ang dagat at napansin ang isang bagay, at sa kanya sinabing mas matalas pa siguro ang alaala ni Jehon kaysa sa kanya. Iyan lang para sa video na ito. Ano sa tingin ninyo ang natuklasan ni Kang Hayan sa larawan, at paano niya muling gagayahin ang lasa ng pagkain? Alamin natin iyan sa susunod na video. Hanggang sa muli.